very surprising po ito, ano? Itong statement po mga kabida ni Ambassador Teddy Boy Locsin, ano, ng Pilipinas sa United Kingdom, ano po mga kabida. Ito po ay patungkol ho sa nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Although matagal na po ito, ano, mga kabida. Nangyari po ito noong March 11, ano, 2025. Kung saan po ay inaresto po ito hong si dating Pangulong Duterte sa bisa daw ng arrest warrant po, ano, na inilabas po ng International Criminal Court, ano, doon po sa The Hague, Netherlands, ano, mga kabida. Okay? Pero nabigla lang po ako, ano, nang naglabas po ng pahayag ito pong si Ambassador Locsin na sinasabi po niya mga kabida, no, na si Pangulong Duterte daw ay hindi ho inaresto ng International Criminal Court. Ito yung pinaka masakit na katotohanan, ano? Siya daw ay dinukot mga kabida ng mga Pilipino. Again ha, uulitin ko. Ito yung sinabi po ni Ambassador Locsin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw mga kabida ay dinukot ng mga Pilipino. Kaya napunta po siya sa The Hague, Netherlands, mga kabida, no? Eto, babasahin ko lang po sa inyo, ano? Ito pong article po, ano, ng ang balita ngayon, ano, mga kabida. Teddy Locsin Jr. hindi inaresto ng ICC si Duterte. Siya ay dinukot ng mga Pilipino. Napakasakit po, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Mariing kinontra ni Philippine Ambassador to UK, Teodoro Teddy Boy Locsin Jr., ang isang post sa social media na nagsasabing inaresto ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Locsin, hindi siya inaresto, siya ay dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Ayan. Sa post ni Philip Lostri Jr., ibinahagi nito ang isang throwback tungkol sa naging pahayag umano ni PRRD sa Kongreso. Ito yung sinabi po ni dating Pangulong Duterte po mga kabida, no? Na pinost po bilang throwback ni Mr. Philip Lostri Jr. Nang tanungin si Rodrigo Duterte ng isang nakababatang mambabatas sa isang pampublikong pagdinig ng Kongreso kung saan handa siyang humarap sa ICC. Mayabang siyang sumagot, sipain ko ang mga taga-ICC. Ngayon, nakakulong na siya sa kulungan ng ICC. Hindi na niya kayang bigkasin ang mga salitang iyon. Kinain niya ang mga iyon. Tapos na siya. Salamat ICC. Ayon. So, nagbigay po ng reaksyon ito hong si Teddy Boy Locsin, mga kabida, no? Dito ho sa post po ni Mr. Philip Lustre, ano? Na mariing tinutulan ang ganitong naratibo, ano po? Ang sabi po ni Teddy Boy, mga kabida, si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at ibinigay sa mga dayuhan. Kung siya ay may sala, ipinahahayag natin sa buong mundo na ang ating bansa at pamahalaan ay walang kakayahang pananagutin siya. Dagdag pa ni Locsin, sa ganitong hakbang ay tila isinuko ng Pilipinas ang isa sa pinakamahalagang katangian ng pagiging malayang bansa, ang sariling sistema ng hustisya. Sa paggawa nito, tinalikuran natin ang unang katangian ng soberanong kalayaan, ang pagkakaroon ng epektibong sistema ng hustisya. Tinuligsa rin ni Locsin ang pananaw na kailangang mga dayuhan, lalo na ang mga taga-kanluran, ang humusga sa mga Pilipino. Ang ideya na ang mga dayuhan, lalo na ang mga taga-kanluran, ay maaring humusga sa atin. Ang ideya na ang mga dayuhan, lalo na ang mga taga-kanluran, ay maaring humusga sa atin ay lubhang kasuklam-suklam.
Ito ay pagtataksil. Ayan. Yun po yung naging pahayag po, mga kabida, ni Ambassador Teddy Boy Locsin. Mantakin nyo active po ito, na ambassador po mga kabida, isang diplomat at active po na miyembro po ng Marcos administration. Pero nakuha po niyang magsalita po mga kabida na alam po niya na baka naman po mamimiligro po yung kanyang posisyon bilang ambassador po ng Pilipinas sa United Kingdom mga kabida. Pero bidaliwala po yan mga kabida ni Ambassador Locsin sapagkat sa palagay po niya mga kabida na ito po ang katotohanan mga kabida at hindi po dapat natin itago kung ano po yung totoo kahit na po at stake ko dito ang kanyang posisyon bilang ambassador ng Pilipinas sa United Kingdom po mga kabida. Eto, sa ginawa po ni Locsin po mga kabida, saludo po ako dahil siya lang po ang bukod tanging miyembro active member ng Marcos administration na tumuligsa po mga kabida doon po sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At in fact, sa pag-aresto po mga kabida kay dating Pangulong Duterte, damay dito si Pangulong Marcos. Kasi unang-una po hindi mangyayari yon kung wala basbas mula sa Malacanang mga kabida. Okay? So meaning, inaresto po ang dating Pangulo sa bisa daw ng warrant of arrest na wala naman daw ipinakita daw mga kabida kay dating Pangulong Duterte na arrest warrant. Okay? Tapos hindi pa po kontento po mga kabida, dinala pa po, itinurn over pa po doon po sa International Criminal Court. Okay? Na nagmukha po mga kabida ang Pilipinas na inutil kasi hindi kayang litisin dito sa Pilipinas ang isang Pilipino mga kabida na kailangan ihatid po doon sa The Hague, Netherlands para doon po litisin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pahayag po ni Teddy Boy Locsin, isa po itong sampal mga kabida ay Pangulong Marcos sa kanyang appointing authority mga kabida. I think para sa akin lang po baka naman po handa na po itong si Ambassador Locsin po mga kabida sa maaring mangyari po sa kanyang posisyon after he made that statement matapos pong ginawa po niya yung pahayag na yon po mga kabida. Sigurado talaga na babalikan talaga siya ng administrasyon dahil kinontra niya yung naging polisiya po mga kabida ng Marcos administration doon sa paghuli at pag-turnover po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Alam naman po natin yung posisyon po ng Marcos admin dito mga kabida. Sa kanila po tama daw yung kanilang ginawa dahil sa kabila po ng ang Pilipinas ay hindi na po miyembro ng International Criminal Court, subalit ginawa lang daw natin yung nararapat bilang miyembro po mga kabida ng Interpol. Kasi ito yung ginawa po nilang dahilan binatikos po sila dahil bakit po sila nakipag-cooperate po sa ICC hindi naman po tayo miyembro ng ICC simula noong 2019. Pero ang rason po nila, mga kabida, miyembro po tayo sa Interpol. At hindi po kayang sikmurahin po ng gobyerno ng Pilipinas sa magiging consequence daw, mga kabida, kung hindi po tayo sumunod sa Interpol, mga kabida. Okay? So, yun po. May mga korte man sana tayo dito para po pagdesisyonan kung tama ba yung ginawa po, mga kabida, ng gobyerno ng Pilipinas. Okay? Meron pong petisyon sa Korte Suprema pero wala naman pong aksyon. Mga kabida. Okay? Una, yung petisyon po ni Attorney Torion po mga kabida. At pangalawa, yung petisyon po ng mga magkakapatid po. Basit Duterte. Ito si Kitty Duterte. Mga kabida. Alright? Pero wala tayong narinig na aksyon mula sa Korte Suprema mga kabida. Kumusta na po yung petisyon na yon?
Okay? Kung yung ginawa ho ba ng gobyerno ng Pilipinas, legal ba yon? Illegal ba yon? Ano? Buti pa po, ito hong Committee on Foreign Relations po makabida, ano? Ng Senado. Okay? Nakapagpalabas po ng findings. Ano? Na yung ginawa daw kay dating Paulo Duterte makabida ay illegal. At lumabag po, hindi lang po sa batas ng Pilipinas, kundi pati na rin sa Rome Statute po makabida. Ano? Kaya nga, yun yung nagbunsod po na sampahan po ng reklamo. Ito kung si Secretary Rimulya o dating Secretary Rimulya kasi ombudsman na po siya ngayon, mga kabida. At iba pang mga personalidad, sangkot po doon ho sa pag-aresto po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaso lang po, dinismiss po ng ombudsman, mga kabida, yung complaint na yon ni Senator Amy Marcos. Okay? Para lang po mabigyan po ng certification o clearance ito kung si Rimulya po makabida para mag-qualify ho sa JBC para ho sa shortlist mga kabida po. Okay? So yun po kudos para ho kay Ambassador Locsin. Saludo po ako sa inyo, sir. Okay? Dahil kayo lang po sa lahat ng mga opisyal po ng Marcos administration, kayo lang po ang nakapagsalita po ng ganyan, mga kabida. Yung inyong pagtutol ho sa impresyon, na ito si dating Pangulong Duterte, mga kabida, ay inaresto po ng International Criminal Court. Salip, siya daw ay dinukot, mga kabida, ng mga Pilipino. Wala naman po siyang pinangalanan ho dito kung sino yung nagdukot, pero halata po, mga kabida, sino man yung umaresto, di ba, Pinoy? Okay? Sino yung umaresto? Nanguna po sa pag-aresto po kay dating Pangulo Duterte, ito hong si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Okay? Andun pa po yung mga ibang opisyal po, mga kabida. Okay? Ambassador Lacanilao, andun po. Dating Justice Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, mga kabida, at maging ito hong si dating PNP Chief Romil Marbil, sila yung mga personalidad po, mga kabida, na sinampahan po ng reklamo ni Senator Amy Marcos dahil ho sa kanilang partisipasyon doon po sa pag-aresto at pag-turnover po kay dating Pangulo Duterte sa The Hague, Netherlands.